Okay, for today's video naman ay isasabay ko kayo. Biyahe ho tayo, no, from Taft Avenue papuntang PTX. 15. You know that I'll try it. O, diba? Kita nyo to? Ganda kayo ng ano talaga, no, ng benefits nitong ano, bus lane expressway. I mean, bus lane express lane. Bus lane. Or ano, it's a bus carousel express lane, no? So, napakalaking tulong, laking pakinabang, napakalaking ano nito, advantage para sa ating mga daily commuters dito sa Kamaynilaan. Kasi nga hindi tayo natatrap sa traffic. Kumbaga yung ano natin dito, yung ating travel time is talagang ano, precise, no, in the estimated na ho talaga siya. Hindi na ho yung depende sa traffic, walang gano'n, no. Hindi tayo nakakadepende sa ano, kung ano meron sa daanan, sa traffic. Hindi na tayo yung typical na yung, 'di ba, meron tayong mindset na anong oras ang ano biyahe, depende. Depende sa biyahe, depende sa traffic. Expected na expected, no. Baka sa unahan mayroong magbabanggaan, baka sa unahan mayroong mga sakuna. So dito sa bus lane, no, dito sa may sa carousel bus lane exclusive, walang ano, wala tayong paproblemahin, no, sa mga ganong instances, sa mga ganong possibilities na may magbabanggaan sa unahan, may magsusuntukan, may road rage. So hindi tayo madadamay, no. So wala tayong ano, pakialam sa kailang mga hidwaan, away, kasi nga exclusive ngayon ano natin, yung ating dinadaanang lane. Walang makaapak na ibang sasakyan. Napaka-smooth ng biyahe. Tapos ano na, interval, although mayroong ano lang certain point na traffic, I mean hindi siya traffic, ibig ko sabihin is ano siya, medyo stranded, like matagal ba makaalis. So doon sa may Taft Avenue tsaka dito na area, pero hindi naman ganun katagal, talagang meron silang sinusunod na interval time. Kuya, ilang minutes pala ko yung ano interval nitong ano carousel? 5 minutes pag wala sasakay, larga na ganun. 30 seconds lang. Bakit may ano, bakit ang daming mga na-stranded sa ano, sa Taft lagi? Pansin ko lang, lalo yung papuntang north. Oo, lalo pag gabi. Pasahero. So ibig sabihin na wala na silang interval, pasahero yung ano, yung binabasin nila. Okay. Pero pa southbound laging 30 seconds, no. Ayun, yung pa northbound lang yung madalas na nasa stranded. Ano, doon sa may Taft Avenue na yun, nakabase sila sa pasahero, hindi sila aalis. Kaya pala kanina kaway ng kaway, no, ng pasahero yung driver, conductor, tsaka yung ano, gwardiya. Kasi syempre para hindi sila matrap, I mean hindi sila tatagal sa lugar. Kasi the more na tatagal sila, yung mga nakasakay sa ibang bus sa likuran nila matatraffic. Ibig sabihin na stranded, no, ng ilang minuto. So ito naman papuntang southbound, walang problema. Siyempre parang hirap din naman kasi itong mga bus carousel na papuntang northern part of NCR na walang karga, di ba? Although marami din namang mga pasahero na aasahan sa unahan, pero dito pa lang talaga parang kukuta na sila, like at least siguro 10 or 20 tapos alis na. Pero akin lang yun, na ano lang, assumption ko lang yun, na baka meron silang quota na at least 10 or 20 katao na settings doon sa area na yun sa may Taft Avenue bago sila didiretso. Kasi ang sunod na ano nun galing kasi dyan sa may Taft Avenue, ang sunod na carousel station is parang ano na yata, Magallanes. O diba? So sayang yung napakalayong distansya na binahin nila na wala man lang pasahero. So mula rito tanong na natin yung ano, yung MOA. Yan, Mall of Asia Reclamation Area. Ngayon may reclaim ulit sa unahan nila. Tapos air conditioned. Ang ganda ng bus pag aircon, lalo sa Manila. Mahalaga talaga pag aircon kasi sobrang init sa lugar. Grabe yung ano, humidity level dito. Palibasa kasi walang mga kagubatan except sa may Lamesa Dam Eco Park sa may Quezon City.
lugar, no? Smugs nga lang. Maganda to dito kapag ano, yung talagang klaro yung langit, no? Yung walang ano, walang usok. Mas ma-appreciate mo lalo yung view. Itong area na to dito din, marami ding ano dito. Pansin ko rin dito, matagal, mabagal ang daloy ng ano dito, mga papuntang PTX na mga bus. Ito dito, wala nang exclusive na lane. I mean, designated lane, pero walang exclusive. Dito na area na to, pero diyan meron naman silang ano, bus only. Pero ito, hindi siya exclusive sa ano lang sa bus carousel lang. Kasi maging mga ibang ruta, gaya niya, no, di ba, papuntang Batangas, Cavite. So dito na sila lalagi, no, loading and unloading area. So hindi na siya exclusive. Galing lang, no? Napaka strategic location ni MOA kasi madadaanan talaga siya lahat ng ruta papuntang east and south. East lang pala. Kasi ang south doon lang pala papuntang Alabang, Muntinlupa, pa Santa Rosa. Liado, pasok na sila. Closer, alauna. Hindi pa ngayon talaga mainit kasi taglamig or medyo wet season pa natin ngayon, pero grabe, mainit pa rin. So isipin na lang natin, no, kapag summer, kapag El Nino, no, yung naranasan natin ng huli, March, April, February, na maraming mga suspension of classes throughout the country dahil nga sa sobrang humidity level. Grabe yung heat index. Dito sa Maynila, pwede ka dito tatambay sa mga shopping malls na hindi ka masyadong gagastos. Ang teknik lang dyan, ang diskarte is kumain ka lang pag alis sa bahay, no? Pakabusog. Tapos maligo, pakabusog, bihis ng paporma, tapos tambay ka na sa MOA. Langhap ng hangin na may kasamang smugs. Solve na yung buong araw mo, di ba? Kasi kung wala kang aircon, di ba? O kung kahit may aircon ka, di ba? Tipid, syempre. Tipid mode ka. So doon ka magpalamig sa shopping mall. Kasi mayroon na mga tambayan, di ba? Ako naman yung ginagawa ko talaga, papalamig, pa-aircon. Pero dati ako yung nagpapa-aircon sa sinihan. Kasi kung naaalala nyo, di ba, dati hindi pa uso yung hindi pa kalakasan ng sinihan dati. I mean, malakas pa rin ang sinihan. Sabi ito mga early, mga 2000, middle, no? Middle of 2000. So ang ginagawa ko, nanonood ako ng movie na yung movie na hindi siya mainstream, o yung parang mga yung hindi siya talaga pang big company, for example yung mga basta yung hindi siya commercialized masyado na mga movie. Tapos ang mangyari kasi noon is hindi ka paalisin, hindi ka paalisin, no? Kumbaga manawa ka doon sa loob. So doon ako magsistay whole day. Natutulog. Naka-jacket, tapos natutulog. Lamig ng aircon, naka-full aircon. Gaisano Mall, so okay. Diyan sa Davao. Tsaka NCCC nung bago pa nasunog. So tulog ako ng hanggat maaari. Hanggat kaya ko, di ba? Maglagi sa loob. Ngayon kasi sinisita na. So sir, tapos na po yung palabas. Labas na ho kayo. Or else
magbabayad ka ulit ng ano, panibago, di ba? Pero ngayon wala na, nilalangaw na sinihan ngayon. So yun yung tinatambayan ko dati. Ayaw ko magtambay sa ano, sa mga hallway, sa mall, yung mga upuan, sa mga benches. Yung nagmumukhang ano, kawawa, tsaka nakakapagod yun ha. Ngalay sa likod ha. Tapos nakakaantok din. So hindi ka makakaano, hilata. Samantalang nasa sinihan ka, magkano lang pa ano dati, yung sine 120. Mga ganun no, 100, 110. Ayan, malamig na aircon. Sa halagang 110, nakapanaw ka na ng palabas. Di ba? Nakapagpahinga ka pa. So dito sa Maynila, yun ang tekniko din dati. So tambayan, siyempre Marikina City ako noong araw. So ang tambayan ko naman ay park. Hindi ako sa mall. Walang malapit na mall sa amin dati. Sa inuupahan ko sa may ano, sa may Santo Niño. Santo Niño, Marikina. Santo Niño ba yun? Santo Niño, San Roque, Santa Elena, basta magkadikit-dikit lang yun. Hindi ko na masyadong ano, familiar. Basta bayan, Marikina bayan. Tambayan ko pala, ano, Ilog, ayun. May ano doon, Riverside. Basta wag lang bumaha, umulan. Or else i-evacuate ho kayo ng ano, gobyerno ng Marikina. Mayor. Forced evacuation. This is our membership shopping. Asiana. DFA. City of Dreams, Paranaque. Nung dati ako'y pumapasok pa lang papuntang ano, Tagaytay. Grabe, ang ano, itong lugar to dito under construction pala ito mga gusali. Mga skeleton pa lang, iba nag-uukay, may mga cranes pa lang. Pero ngayon wala na, develop na yung lugar. Materialize na lahat, no? Occupied na yung mga gusali na dating under construction lang. Ito yung view na makikita natin dito. Ganda. Kapag papunta ka ng PTX. Kasi madadama nga yung ano, yung SM Business District sa Pasay, SM OWA, tsaka itong ano, City of Dreams, Asiana, dito sa may Paranaque. Stay here lost in this moment for all the rest of time. Pakita ko yung mga view ha sa paligid natin. Mayroon sa kabila, Baclaran. Baclaran yan dyan sa likod ha. Likod itong golden. Parang limkit kayo ng kanano, CDO. Shout out mga taga CDO. Meron kayong ano dito. Merong building dito na kamukha ng inyong ano, Limkit Kay. Lux Hotel by Limkit Kay. Tama ba? Lux Hotel. Kasi ito naman na side, ayan, reclaimed area pa rin. Condominium residences. Asiana Square. Asiana is owned by Ayala, no? Ayala Malls. Coastal Mall.
2009. Pero gustahan. Coastal Mall. So, ang rason bakit nagsarado si Coastal Mall dahil sa Mall of Asia. Siyempre, sino pang pupunta dyan para mag-grocery, mag-shopping, palamig, diba? Napakaluma na rin ang mall na yun. Kakamali, parang ano, nasa mga 2012, 2011, nag-close si Coastal Mall. Pitix niya sa unahan, ha? Coastal Luxury Residences. So itong area na to dito ay sa Parañaque. So itong Parañaque is malaki pa ang kanyang iaangat sa ekonomiya. Maaaring siya. Kasi ngayon pasok siya parang top 10 yata richest city in the Philippines. O tama kasi number 9 ang number 9 ang Davao City, number 10 ang Baclaran. So mataas ang chance na aakyat pa to sa mas mataas na spot itong si Parañaque City kasi kita nyo ang dami pang mga vacant spaces sa Parañaque para tayuan ng mga factory, establishments na magdadala ng income sa kanilang LGU. Okay, pitis na tayo. Okay, papasok pa to sa loob. Daming mga bus, daming mga unit. Nung binasa ko itong Wikipedia ng PTX dati, description, nasa hindi bababa sa 300,000 katao ang siniservisyuhan araw-araw nitong terminal na to, di ba? So ganun to kahalaga. It played the very big roles in terms of public transportation dito sa Pilipinas. Kasi ito yung pinaka focal point ng buong bansa mula norte, Central Luzon, NCR, East, Calabar Zone, southern part of the region, southern region of Luzon, Bicol region, siyempre Visayas, Samar, Leyte, Cebu, diba? Dami dito. Dadaanan dito Ilo, meron din, dumadaan din dito yung mga series bats, dumadaan ng Iloilo. Sa pa ba? Mindanao, siyempre, So, napakalaki ng ng role na ginagampanan nitong airport.
Ang dami mga Chinese, mga Chinese restaurants, mga hotels na owned by Chinese. Ang daming mga Chinese dito, ang daming mga establishment no, na mga Chinese ang nagmamayari. So isipin nyo lang kung lahat ng Chinese sa Pilipinas magpo-pull out, anong mangyayari sa Pilipinas, di ba? So balik tayo sa era ng mga Spanyol. Spanish era tayo, no? Walang establishment, walang mga magandang facilities. Kabayo, balik tayo sa kabayo, kabalyos, kalisa, balsa. So ang Chinese, napakalaking tulong Tigs! sa buong mundo. Okay na tayo. Thank you for watching. Bye bye.